Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Bumisita noong October 24, 2025 si Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Carlito Galvez Jr. kay bagong halal na Speaker ng Bangsamoro Parliament, Muhammad Yacob, kasunod ng kanyang pag-upo sa tungkulin ngayong linggo. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ng dalawang opisyal ang pagpapatatag ng ugnayan sa pagitan ng national at Bangsamoro governments upang mapanatili ang mga tagumpay ng proseso ng kapayapaan. Muling tiniyak ni Galvez ang patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa pamunuan ni Yacob at pinuri ang parliament sa ipinapakita nitong paglago sa larangan ng pamamahala at pampulitikong kasanayan. Binigyang diin naman ni Speaker Yacob ang kahandaang makipagtulungan sa lahat ng sektor upang maisulong ang mga layunin ng Bangsamoro Peace Process at mapatatag ang otonomiya ng rehiyon. Sa layuning mapalakas ang serbisyong medikal sa lalawigan ng Lanao del Sur, matagumpay na naipagkaloob ng ayudang medikal mula sa Bangsamoro Government o AMBAG Program ang panibago at karagdagang pondo sa Unayan District Hospital at WAU District Hospital. Nais sa katuparan noong Huwebes, October 23, 2025, ang fund transfer na nagkakahalaga ng 3 million pesos patungo sa Unayan District Hospital para sa mga mamamayan ng Binadayan, maging sa mga karatig bayan sa lalawigan ng Lanao del Sur. Samantala, 15 milyong pesong pondo naman ang muling ipinagkaloob ng AMBAG program sa WAU District Hospital na magsisilbing tulong sa mga pasyenteng walang kakayahang bayaran ng hospital bill at para rin sa pagpapatuloy ng operasyon at pagpapalawak ng serbisyong medikal ng AMBAG na ibinibigay sa mga pasyente sa WAU at mga karatig na bayan. Sa bawat pisong inilaan ay nakapaloob ang kalinga at serbisyo ng programa na matugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng Bangsamoro. Ang AMBAG ay patuloy na katuwang ng mga partner hospital sa paghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal bilang patunay na ang AMBAG program ay tunay na naglilingkod ng may kalinga at serbisyo. Muling ipinamalas ng Bangsamoro Government ang malasakit at pagkakaisa sa kapwa sa pamamagitan ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Project Tabang. Nang pangunahan nito ang pamamahagi ng relief assistance para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Manay, Davao Oriental noong October 24, 2025. Pinangunahan ni Chief Minister Abdurrauf Makakuwa ang turnover ceremony kung saan binigyang diin niya na ang tulong na ito ay patunay ng pagmamalasakit, pagkakaisa at diwa ng kapatiran ng walang hanggan. Ang operasyon ng tulong ay pinangunahan ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents sa ilalim ng Ministry of the Interior and Local Government, katuwang ang Ministry of Social Services and Development, Ministry of Health, Office for the Bangsamoro Communities at Project Tabang. Ilan sa mga ipinamahaging ayuda ay bigas, pagkain at mga pangunahing pangangailangan na bahagi ng patuloy na humanitarian efforts ng Project Tabang upang maghatid ng mabilis na tulong at palakasin ang katatagan ng mga komunidad na tinamaan ng kalamidad. Sa inisyatibong ito, muling pinagtibay ng Bangsamoro Government ang hangaring maglingkod ng may empathy, cooperation at malasakit at patuloy na palawakin ang kultura ng pagkakaisa at pagtutulungan para sa mga kapwa. Mapapakinabangan na ng mga residente ang STF 2023 BIRD infrastructure projects ng Ministry of the Interior and Local Government sa pamamagitan ng Special Development Fund of Bangsamoro Integrated Rehabilitation and Development Project Management Office sa Barangay Kitulaan sa Munisipalidad ng Kapalawan Special Geographic Area. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Sa isang groundbreaking ceremony, sisimulan na ang dalawang proyekto sa ilalim ng Special Development Fund, Bangsamoro Integrated Rehabilitation and Development Infrastructure Projects. Layunin ng proyekto na higit pang mapaunlad ang infrastruktura sa mga komunidad sa ilalim ng BARM Special Geographic Area bilang bahagi ng pangmatagalang programa para sa rehabilitasyon at pag-unlad ng rehiyon. Magkasabay na inilunsad ang groundbreaking ng solar-powered water system level 2 na pakikinabangan ng mga residente ng Barangay Langugan, Barangay Kitulaan at Barangay Pempuluan sa munisipalidad ng Kapalawan. Samantala, 3 unit naman ng Community Activity Center ang ipatatayo sa Barangay Tupig, Barangay Nasapian at Barangay Kitulaan sa parehong munisipalidad. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa pinagkaloob na proyekto dahil malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, so niya nakatinggo matabang mo sir kami, napakajukur kami sir kano.
apong kanutabang sa kami. Makagapya kanulangon no maraklataw. Maslay makangguna nin siya sa kami apong siya sa kano kangalimudami na mabaloy umang kami meeting na nalo kami ba ndungay na mga program na nalo kami ba kanu tabang to nakatinggo masakan. Una-una nagpapasalamat kami sa BARM government. Siguro malaking tulong para sa atin itong mga proyekto na ito. Kasi sa tupig, kami yung pinakahuli, disparity barangay talaga kami. Kami yung pinakamalayo sa 7 barangays, kami yung pinakamalayo. Tapos, dalawang kami Muslim Christian, yung kapitan namin is Christian. Ngayon, doon sa tupig, kailangan talaga namin ng mga proyekto. Kasi una-una, yung sa road concreting namin is, ngayon is maganda na. Magpasalamat kami sa BARM. Kasi talagang nakikita namin yung kung ano yung proyekto, kung ano yung binibigay sa kanila na pinaramdam sa mga tao. Kami as a barangay officials, itong proyekto na ito, malaking tulong para sa amin sa mga kabataan, sa mga constituent ng mga taga-tupig. Kasi doon is, wala pa kaming covered court doon sa namin. Ngayon, kung may activities kami, nahihirapan talaga kami. Sa mga kabataan, mga basketball namin, nahihirapan talaga kami. Kaya yun, matagal na namin itong pinangarap. Kansukur sa Kadnan. Kasi andyan na. Salamat sa BARM, sa lahat ng mga head natin, lalo sa MILG, BIRD. Kasi ito na yung tugon sa ating gustong mangyari. Nyabul kami siya, madaluko na kansukur sa Allah Ta'ala ka nakapila pula ko na naadan inya masukuan na pinagayunan nudo kambala Bangsamoro niya no gobyerno niya na mitimo sa Bangsamoro sa adan nakatabang atau ka adan na createin ini kalimuno sa kami. Nyani pakangguna itu na ikaisa sutaw kalaganang pagkuasa iga na nasupagan do digir kalido ginawa ni sa kapatabukan umano kapaganay ato patabong pansamawatan ka nyaran sa wale. Wala nya nami nya ko matalu sa sabab sa kano tabango BARM atau KSG BARM sa nya ba na nakajuko-sukur sa barangay nakitulaan sabab kanulangon na tabang aapun sa kapulwan na nakatapnay nila sa maliwanag kanumaraklat. Kasabay ng pagtatayo ng proyekto ay ang pag-asa para sa hinaharap ng bawat bangsamoro. Patunay lamang na sa magkatuwang na pagsisikap ng BARM government at ng mga mamamayan, maisusulong ang progresibong pamumuhay at matatag na kinabukasan para sa buong rehiyon. Permina Camid, BIO News. Matagumpay na isinagawa ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs ang turnover at acceptance ceremony ng 5 Level 2 water system para sa mga katutubong komunidad sa Barangay Kaba-Kaba, Kibukay, Darugaw, Looy at Blensong sa ilalim ng Special Development Fund. Bawat proyekto na magkakahalaga ng 5 million ay solar-powered at may water treatment facility upang matiyak ang ligtas at malinis na tubig para sa humigit kumulang 100 na kabahayan kada barangay. Layunin nitong tapusin ang pag-asa ng mga residente sa malalayo at maruruming pinagkukunan ng tubig at mabawasan ang mga sakit na dulot ng maruming inumin. Ayon kay Deputy Minister Rene Batitaw, ang proyekto ay patunay na pagpupunyagi ng pamahalaang Bangsamoro na paunlad rin ng mga lugar na naaapektuhan ng sigalot sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga batayang serbisyo tulad ng malinis at ligtas na tubig para sa lahat. Handang-handa na ang makulay na selebrasyon ng BARM Expo 2025 na gaganapin bukas sa KCC Mall of Cotabato. Tampok sa taunang Expo ang fusion ng halal coffee, coconut at consumer empowerment na layong itampok ang pinakamahuhusay na produkto, kultura at mga mamamayan ng Bangsamoro. Sa pangunguna ng Ministry of Trade, Investments and Tourism, layunin ng Expo na paigtingin ang kamalayan ng mga consumer, isulong ang industriya ng halal at patatagin ang lokal na agrikultura tungo sa mas matatag at maunlad na Bangsamoro. Huwag palampasin ang pagkakataong maging bahagi ng makabuluhang pagtitipong ito kung saan ang bawat produkto ay kwento ng pag-unlad at pagkakaisa ng rehiyon. Sa
Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ipinag-iingat naman ng lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.